Ako, nakikita ko na, oo, Lord, pakalawang sentence nila yun eh. Mga ganon, Lord, ginawa mo sa akin din. Ganon, di ba? Ang motto ko palagi, pwede mag-emote, pero huwag mag-rebelde. Di ba? Pwede mag-emote, pwede ka mag-cry, lalo ka dyan, di ba? Pero huwag mag-rebelde. What to do? While waiting, W is worship ka. Know his character, diba? How can you worship God if you don't know his character or the person you're worshiping? So secondly, yung A naman is appreciate what God has given you. Count your blessings. Sabi niyo sa Hinon, count your blessings, name them one by one. Third, yung I, intercede. Anak, you have to pray. Diba? Pray, 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 pray. Then lastly, thanksgiving. Ano ba yung thanksgiving? So, yun yun. When God is waiting you to wait, God is asking you and commanding you to wait, you can do this. Worship God. Appreciate what God has given you. Intercede and thanksgiving. Again, this is what God wants you to do. Pero yung decision only lies sa'yo. Diba? So, ano pa yung ibang sinabi sa akin ni God? Sa Jesus, sa diary ko, sa God's truth versus lies. Ito yung mga kadramahan ng buhay ko. Sabi ko, Lord, baka naman nagbago na isip mo, hindi mo na ibibigay talaga yun. So sabi sa Isaiah 31 verse 2, no, He does not take back His words. Siyempre, makakapag-ano ko ba nun? Lord, okay. At second na drama ko, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Siyempre, nasa Isaiah ako nun. Isaiah 49:15b. Sabi niya, anak, I will not forget you. Diba? Tapos sabi ko pa nun, Lord, baka ibibigay mo, pero delayed. Delayed. Naiwan ng G. Sabi naman, anak, Ezekiel 12:25. Sabi niya, oops, hindi pa yan, joke yan. Ezekiel 12:25, but the Lord will speak what I will, and it shall be fulfilled without delay. Sinayagat yun, without delay. So Lord, ito na yun. Anak, kung will ko yan, walang delay dyan. Ano yan eh. Will ko yan eh. Okay, tapos yung huli pa doon. For in your days, kahit na-rebellious ka, I will fulfill whatever I say. Declares the sovereign Lord. Okay, sovereign pa yung ginamit niya. Sige na. Okay na. Ito yung favorite kong verse, yung assurance sa akin ni God. Kaya, sige. Jeremiah. The words of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of almond tree. I replied. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Yung time na nag-devotion ako niyan, actually, I saw my son. We're walking. Tapos nakita ko din yung nag-lead ako sa isang group naka-ikot sa akin yung 12 ko. Kitang-kita ko siya sa harap. Tapos nung binigay sa haliga dyan, sabi niya sa akin, what do you see? Deborah, that's my real name. What do you see? Tapos sinabi ko, Lord, I saw my son, I saw my 12. Tapos sabi niya sa akin, you have seen correctly. I love the word, correctly. For I am watching to see that my word is fulfilled. Remind you, God told me, my word. Anak, ako ang pasimuno, hindi ikaw. And I will fulfill that promise. So what I really appreciate in God's word, kasi super effective siya. To the point na tailored cut fit siya para sa'yo. Swak na swak sa need mo. Diba, swak na swak. So, sabi ko, Lord, bakit kailangan maghintay? Sabi niya, hindi ko pa nasatapos talaga, sila. Sige, Ezekiel 6:14b, sabi niya, then they will know that I am the Lord. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang bida, ako. So yung challenge sa akin ni God, when the waiting seems long and the doubt comes in, sabi niya sa akin sa Psalms 84 verse 11, no good thing will be withheld from them that walk uprightly. Walang blessing na i-hold back sa'yo ni God, especially when you walk uprightly. Ang gusto lang ni God, anak, can you walk uprightly? Lakad ang tama. Ay, kasi okay ka din lakad. So yun ang gusto ni God. Wala akong
hold sa'yo kung susunod ka sa akin. Tapos, lastly, sabi niya sa akin sa Luke 9 verse 20. Sabi niya sa Luke 9:20. Ang dami ko nang rinivil sa'yo, anak. Ang dami ko nang rinivil sa'yo. Pero ang tanong ko sa'yo, ang dami mo na rin narinig eh. May lies ni Satan, may truths ko, ganyan. Sabi niya sa akin yan. Sa Luke 9 verse 20. But what about you? Who do you think I am? So, anak, ang dami kong rinivil sa'yo, ang daming lies ni Satan, ang daming kaibigan mo, ganyan. Pero ang tanong ko, anak, hindi. Anong tingin mo sa akin? Tayong dalawa sa akin. And then that time, I cried. Sabi ko, Lord, sinabi mo, hindi nakikita ng isip ko, pero nararamdaman ko at alam ko by heart, and I am choosing na I will obey and I will not rebel. So, yun yung decision ko nun. And yung verse na yan, hinighlight ko talaga siya, nilagay ko sa siya sa devotion ko. Kaya pag when doubt comes in, sabi ako sa akin ni God, anak, but what about you? Who do you think I am? It goes back na naalala ko lahat na pinag-usapan natin ni God. Sabi niya sa akin, anak, I challenge you, huwag mong kalimutan yung pinag-usapan natin. Lakaran mo. So yun yung, actually doon na, nabitin ba ka na? Hindi, joke lang. So yun, kumbaga, itong devotion sa akin na to, it took a lot of months para makita ko na anak, easy, chill. I'm in control. Remember, I am sovereign. Hindi ko kinokontrol ang emotion, pero ang sabi ko lang, mag-emote ka ng sana. Yun yung sinasabi sa akin. And, yun. So, yun yung sinasabi sa akin agad. Na-challenge ko din. Gusto kong ipasa sa inyo. Who do you think God is? Sa inyo. Ano gusto mo piliin? Gusto mo bang mag-rebel? Gusto mo bang mag-emote? Ang pwede mo mag-emote, pero wag mag-rebel. So, lahat ng promises ni God sa'yo, you can choose to embrace or you can choose to forget. But I encourage you to just embrace it. Wala namang mawawala sa'yo kung in-embrace mo, di ba may mangyayari? Kasi gaganda ka pa nga, di ba? Pero bakit pinipili mo? Na wag na lang.